What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik, and today tayo nagluto ng everlasting Marikina recipe. Ito yung Filipino style na meatloaf na kagaya ng embutido o kaya naman ng hardinera ng Quezon. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking paraan, step by step procedure kung paano naluto ito. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ako muli at atin ang lutuin ito. Okay mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto ng everlasting Marikina recipe. So ang unang ginawa natin dito ay naglagay tayo ng mantika, yung good enough lang para ating maihalo or maigisa yung ating bawang sibuyas. So sinalin ko dito yung isang sibuyas natin na puti, large na size siya. So gigisahin natin to hanggang siya ay maging translucent o yung parang bumumukhang malanta. So sa loob ng 2 minuto, atin naman ang isasalin dito yung ating tiniktik na bawang. Sa bawang gumamit ako dito ng mga 9 na piraso or 9 cloves of garlic. So gigisahin lang natin dito sa loob ng 2 to 3 minutes. Pagka pumutok ng amoy o aromatics niya, okay na yun. Pero habang ginigisa natin yan, ating din itong sinalinan ng patis. Yung patis sa gamit ko rito ay fish sauce mga kaibigan. 1 kutsara ang aking hinalo rito o 1 kalating kutsara para ito ay nagtumutulong para maglinamnam sa ating everlasting na luto. So yan, after 1 minute kasi makakamoy yan, atin ang isasalin dito yung ating giniling. Gumamit ako dito ng pork giniling na may halong taba. So siguro meron siyang 30% na nataba mga kaibigan. Ang nagagawa kasi nito mas nakakatulong pong para dumikit yung ating mixture. Hindi katulad pag purong pork lang siya, lean meat, minsan struggle yung pagka mapagdikit-dikit natin yung ating mixture. So gigisahin lang natin to hanggang sa mawala yung pagiging pinkish niya, yung magbumukha lang siyang parang pagka light brown, okay na yan. So gisahin natin to maigi para yung ating bawang sibuyas at patis talagang kumapit sa ating giniling. Pagkatapos siya natin siyang titimplahan ng pamintang durog. So sa pamintang durog ay siguro gumamit ako dito ng 1 to 2 teaspoon na pamintang durog. So nasa sa inyo yan kung gaano katapang ang inyong paminta ay so depende yan sa dami ng inyong lalagay. Depende sa tapang ng inyong paminta. So hahaluin natin ito mga kaibigan hanggang sa maglabas siya ng sarili niyang katas. Akin din ito yung tinimplahan ng asin. So siguro ay gumamit ako dito ng mga 1.5 teaspoon na rock salt. So nasa sa inyo yan mga kaibigan. Kung gusto nyo ng linamnam na luto, lagyan nyo ng magic sarap, lagyan nyo ng pork cubes, o kaya lagyan nyo ng betchin. So nasa sa inyo kung anong klaseng linamnam ang gusto nyo. So ako ay gumamit na ng patis saka asin para sa aking pampaalat. Ito aking hinaluan din ito ng carrots at hiniwa ng maliliit. Dinice natin yan. So bukod sa pamparami, pampasarap din yan. Tapos nagdagdag tayo dito ng tomato sauce. Yung tomato sauce ko yung pinakamura. Ano yan? 115 grams. So yun ang ating ginamit dito sa 1 kilong pork giniling mga kaibigan. So haluin nyo lang maigi hanggang sa talaga ma-distribute natin yung ating tomato sauce sa ating karne. Tapos lalagyan ko rin siya ng 1 kutsarang brown sugar. Ang nagagawa nito ay pambalanse ng ating lasa. So kasi pag may nahanap kayong lasa na parang kulang yun yung sinasabi nating pambalanse. So 1 kutsara lang. So kung kayo ayaw nyo na, alisin nyo lang yung kutsara tuloy yung asukal. Tapos yan, nilagyan natin hotdog. Tapos ito, nilagyan natin siya ng green tsaka red bell pepper. So yan yung talagang pampabango dito mga kaibigan. Lalo na itong pickle relish, ito yung talagang nagpapasabi na uy, amoy Pasko, amoy everlasting Marikina or amoy embutido. Ayan, so pickle relish, siguro nasa sanya. Pag dinamihan niya, mas masarap kasi yan So wala nang sukat-sukat dito. Makikita nyo naman visually kung ano yung mga aking hinahalo dito. So ayan, meron tayong bell pepper na red and green, meron tayong pasas, meron tayong pickle relish, tsaka hotdog. So ito ay kagaya lang ng nagluluto ko ng embutido. Ang pagkakaiba lang dito ay ginigisa natin. Ang embutido ay hinahalo natin ng hilaw pa. So para sa akin mas madali gawin to kasi mas matatansya mo yung lasa kasi
luto na siya eh. Hindi katulad ng embutido talagang tatansayin mo siya ng hilaw. So ito aking tinikman. Para sa akin ay sapat na ang alat nito. So again, kung gusto nyo talaga ng linamnam, dagdagan nyo ng MSG. Yan talagang pampalinamnam. So ayan okay na sa akin ang lasa nito. Ngayon hindi ko na siya talaga patutuyutin kasi gusto ko yung nagmamantigang yan hahaluan natin yung mamaya ng harina para talaga yung ating binder talagang kapit na kapit at hindi madurog yung ating Filipino meatloaf. So ayan ganyan ang itsura niyan mga kaibigan. So ating itong tatakpan hanggang sa siya ay maglabas ng kanyang katas. Okay mga kaibigan, so ito ating sinet aside kanina to, pinalamig muna natin bago natin further gawin yung ating everlasting manikin na recipe. So ito malamig na siya, ang gagawin natin dito, hahaluan ko siya ng harina. So yung all-purpose flour, gumamit ako ng 1/2 cup lang. So ginagawa ko to, gusto ko kasi talaga hindi madurog yung ating mixture. Karaniwan kasi yung mga napapanood natin, makikita nyo itlog lang ang ginahalo nila. In reality, kapag ginawa ko yun, nadudurog sa akin So para sa akin, mas maganda haluan mo siya ng harina, hindi naman siya nakaka-apekto sa quality ng lasa. Tapos ito, dinagdagan ko siya ng 4 to 5 eggs na hilaw, ating itong hahaluin. So garantisado ko sa inyo mga kaibigan, ilagay nyo to sa llanera at i-steam nyo. O kaya naman lagyan sa aluminum foil talagang maganda yung pagkakabind niya. Kasi ito dadagdagan natin siya ng keso. Yung keso natin ito yung nagdadagdag krema bukod dun sa aroma ng mga pickle relish. So ito yung recipe nito, masasabi ko sa inyo ito'y pwedeng panghanda sa Pasko, pwede rin pang regalo, pwede rin pang negosyo. Kung gusto niyo negosyoin to, dagdagan niyo lang ng harina mga kaibigan. At kung ipang-negosyo nyo at dinamihan nyo ng harina, would suggest gumamit na kayo ng MSG para talaga makuha nyo yung linamnam na gusto nyo. Ito kasi recipe pangbahay. Ang kakain nito pamilya ko lang. So pagkatapos yun, sa set aside natin, i-ready natin yung ating llanera. So ito meron ako daon ng saging. Ito yung parang maging para hindi dumikit yung ating mixture. So papahidan ko rin to ng ating tinunaw na butter or melted butter. Kanina pala, kung meron akong margarine, mas maganda nagis ako sa margarine yung ating karne. Kaso wala akong margarine. So kung gusto nyo talagang mabango at malinamnam, dagdagan nyo rin ng margarine. Tapos ito na yung pang ating garnish o yung pang disenyo. So meron ako ditong pineapple na sliced pineapple. So ito yung disenyo ko dito. Pwede rin naman kayong wag gumamit na nito kasi para mas masarap na lang yung talagang plain mixture na lang kaysa lagyan mo pa ng disenyong ganyan. Ako, nung kinain ko to, parang medyo hindi pa ako nag-enjoy sa mga carrots Mas maganda pa yung pure meat na lang So ayan, nilagyan ko lang siya ng nilagang itlog na hiniwa. Tapos meron tayo yung carrots na coating bulaklak, tapos hotdog. Para lang sa presentation ko sa inyo maganda tignan. Pero ewan ko doon sa kinalabasan hindi ko nakita yung hotdog doon. Tapos nilagyan din natin siya ng bell pepper at saka green and red bell pepper. Pang disenyo pa rin siya at the same time pampabango, pero hindi na siya masyado nakaka-apekto talaga sa lasa o sa sarap. So mismo doon sa ating mixture na ginisa, yun yung talaga yung magdadala doon, yun yung masarap. So ngayon kung gusto niyo ng creamy talaga niyan dagdagan niyo na rin keso. So ating itong isasalin dito. Nakaano ko dito, 3 niyang llanera. Tapos nakagawa pa ako ng, bali 6 yung kinalabasan dito na siksik talaga. So again, kung gusto niyo pang negosyo to, dagdagan niyo na ng harina mga kaibigan. Pero pag lutong bahay, sa 1 kilong ground pork, ito ang aking kinalabasan dito. Ayan, pwede na panghanda to sa costing naman. Hindi ako lumagpas ng 500 pesos. 500 below lang yung aking gastos dito. May panghanda na tayo sa ating Noche Buena or Medianoche mga kaibigan. Ayun yung natira sa akin. So, atin na itong tatakpan pa ng aluminum foil. Kasi ang gagawin ko rito, i-steam natin to sa loob ng 40 to 45 minutes. Para talaga yung ating mixture talagang mag-bind ng maayos. Talagang maayos na maayos. So, ayan. So, again, ang pagkakaiba ng embutido sa hardinera,
o everlasting. Ito gumagamit tayo ng llanera, di rin embutido, aluminum foil lang. So ito atin na itong na-steam ng 40 to 45 minutes. So para malaman yung okay na yan, itusukin nyo ng toothpick. Pag nakita nyo yung toothpick na wala nang dumidikit, ibig sabihin nun okay na yon. So pwede nyo naman i-touch ng makikita nyo matigas na So ayan makikita nyo, dahil gumamit tayo ng dahon ng saging at saka butter at magandang mixture, hindi siya natudurog mga kaibigan. Kaya ayan, pinapakita ko sa inyo na maayos ang ating pagkakagawa dahil dun sa tulong ng 1/2 cup ng all-purpose flour. So again, this is Kuya Nicky. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga kaibigan sa inyong support. So sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede ka naman kayo mag-subscribe and sobrang appreciated yun. So again, this is Kuya Nicky. Just wanna say maraming salamat sa inyong support. Sana hindi kayo magsawa manood ng aking mga videos. So pahit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Thank you!